Lahat po ng tao ay naghahangad ng isang mabuti at magandang kapalaran, hindi po ba? At sa pagpili po ng tao ng para sa kanya ay makabubuti, pinipili po ng tao ang sa tingin niya, kapatid na Bobby, ay yun ang the best. Ngunit ang totoo, mga mahal na kaibigan, ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ay meron pong itinuturo sa mga tao na ang dapat piliin po ay kung ano po ang pinakamabuti. Ano po ang pagtuturo ng ating Panginoon Diyos para sa ikabubuti po ng tao? Ganito po ang ating mababasa. Sumasa inyo po ang programang Ang Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Lagi po naming pinakahahangad na makatulong po ang ating mga ginagawang pagtalakay, lalo na po sa ginagawa po ninyong pagsusuri. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. at sa pagkakataong ito, ang makakasama po natin ay ang kapatid na Bobby Fernandez. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Bobby. Kumusta na po kayo? Mabuti naman, kapatid na Jerry. Kumusta ka na rin? Okay naman po. Kumusta ko rin ang lahat ng mga nanonood ngayon sa programang ito. Kumusta na po kayo, mga kaibigan? Sana po ay narating kayo ng programang ito ng Iglesia ni Cristo na nasa mabuting kalagayan, kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Mga mahal po naming kaibigan, lahat po ng tao ay naghahangad ng isang mabuti at magandang kapalaran, hindi po ba? At sa pagpili po ng tao ng para sa kanya ay makabubuti, pinipili po ng tao ang sa tingin niya, kapatid na Bobby, ay yun ang the best. Kagaya halimbawa po, sa larangan po ng pag-aaral, pinipili ang paaralang kahit pa malaki po ang guguguling halaga sa pag-aaral. Kung sa gayong paaralan naman ay mabuti pong mag-aral. Maging sa pagpapagamot ng karamdaman o may sakit, di ba, kapatid na Bobby? Kahit po mahal yung bayad kung sa ospital na yun ay mapapabuti at gagaling po ang may sakit, yun ang pipiliin po ng tao. Tama yan, kapatid na Jerry. At hindi lang yan, maging doon sa matitirhan o magiging tahanan. May mga tao na talagang pinipili kung ano yung makatutugon doon sa kanilang gusto. Kahit na magbabayad sila ng napakalaking halaga, ang kapalit naman doon, kapatid na Jerry, ay isang maayos, mapayapa at panatag na panunuluyan. Ang totoo, mga mahal na kaibigan, ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo ay meron pong itinuturo sa mga tao na ang dapat piliin po ay kung ano po ang pinakamabuti. Ano po ang pagtuturo ng ating Panginoon Diyos para sa ikabubuti po ng tao? Ganito po ang ating mababasa dito po sa Deuteronomio 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Mga mahal na kaibigan, dito po binasa natin na mayroon pong dalawang pagpipilian na inilahad po ng ating Panginoong Diyos sa tao. Ang buhay at ang kamatayan. Opo. Ang pagpapala at ang sumpa. Ngunit napapansin po ninyo dahil sa ang Diyos po ay pag-ibig, nais po niya na mapabuti ang mga tao. Meron siyang suwestyon, kapatid na Jerry. Ano yung gabay niya sa tao para piliin po yung pinakamabuti? Ang sabi niya, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Puntahan natin yung pagtuturo naman ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuti po ng tao. Ano po ang sinasabi po niya? Ganito ang nakasulat dito sa Mateo 16:26. Anong magiging kapakinabangan kung makamit mo ang buong mundo at mawala ang buhay na walang hanggan? Ano ang maaari nating itulad sa kahalagahan ng buhay na walang hanggan? Mga kaibigan, ang pahayag na ito ng ating Panginoon Jesucristo ay napakalinaw po na meron po siyang inilahad na dalawang mapagpipilian ng tao. Ang makamit ang buong mundo o ang buhay na walang hanggan. At sana po napansin po ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo
na patanong, kapatid Opo. na Jerry, tinatawag na rhetorical question, Opo. na napaka-obvious na ang sagot, na ang dapat na piliin ay ang buhay na walang hanggan. Bakit po ang ipinapipili ng ating Panginoong Kristo sa tao para sa ikabubuti ay piliin po ang buhay na walang hanggan? Sapagkat ang sabi nga ng ating nabasa, ano ang magiging kapakinabangan kung makamit mo man ang buong mundo at mawala naman ang buhay na walang hanggan? Kaya mga mahal na kaibigan, ang nagiging suliranin po kasi sa iba ay ang naging focus lamang po ay ang mundo at ang mga bagay sa mundong ito. Opo. Ngunit, yung perspektibo doon na pinakamahalaga, yun nga po, ang buhay na walang hanggan, yun ang nawala, kapatid na Jerry. Paano pa po binigyang diin ng ating Panginoong Kristo yung kahalagahan po ng buhay na walang hanggan? Ang sabi niya, ano ang maaari nating itulad sa kahalagahan ng buhay na walang hanggan? Teka muna kapatid na Bobby, siguro po ay mabuting liwanagin pa po natin yan. Bakit po sinabing makamtan man po ng tao ang buong mundo ay hindi pa rin po ito maitutulad sa kahalagahan po ng buhay na walang hanggan? Ganito ang pahayag ng Panginoong Jesucristo, mga mahal na taga-subaybay. Dito po nakasulat sa Juan 16:20 hanggang 22. Tiyak na sinasabi ko sa inyo na kayo ay tatangis at magiging malungkot. Gayon may magagalak ang daigdig. Kayo ay magiging malungkot. Gayon may magagalak kayo sa bandang huli. Kapag ang isang babae ay manganganak na, nasa matindi siyang paghihirap. Subalit pagkatapos ng lahat ng iyon, nalilimutan niya ang sakit at masaya na siya sapagkat naipanganak niya ang isang sanggol sa daigdig. Napakalungkot ninyo ngayon. Subalit sa bandang huli ay makikita ko kayo at magiging napakaligaya ninyo ano pat walang makapagpapabago sa inyong nararamdaman. Mga mahal na kaibigan, dito po sa binasa natin ay inilarawan po ng Panginoong Jesucristo ang buhay ng tao sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kapatid na Jerry, mga mahal na kaibigan, na sinasabi ko sa inyo na kayo ay tatangis at magiging malungkot. Napakalungkot ninyo ngayon. Mga kaibigan, hindi nga ba't nararanasan ito ng halos lahat ng uri ng tao dito sa mundo? Hindi ba't sa mundong ito, mahirap man o mayaman, ay may mga pinagdaraan ng pangyayari sa buhay o sa pamilya na nagbubunga po ng kalungkutan? Iba't iba lamang ang dahilan, kapatid na Jerry. Totoo po yan, kapatid na Bobby. Naalala lang po natin, sa internet mayroong mga inilalabas na talaan nung tinatawag po na happiest countries in the world. Yung mga pinaka masasayang bansa sa daigdig, yung mga naninirahan sa mga bansang yon ay itinuturing mga masasayang tao. Halimbawa po, kabilang po doon yung bansang Finland, Denmark, Iceland, Sweden at Israel. Ngunit ang nais po nating bigyan ng pansin, mga kaibigan, hindi po ang ibig sabihin nun ay wala na pong tao na nalulungkot sa lugar na yon o saan mampanig po ng mundo. Kasi nga po, kapatid na Bobby, kagaya rin ng marahil alam din ng ating mga taga-subaybay na ang kaligayahan po o kasiyahan ng tao dito sa mundo ay temporary lamang po. Ngayon ay maaring masaya tayo pero di tayo sure. Mamaya o sa makalawa, malungkot na naman tayo. Kasi nga may mga bagay sa mundong ito na dumarating sa buhay natin at hindi natin maiiwasan. Nagbibigay po sa atin ng mga kadahilanan upang tayo ay maging malungkot. At ang isa pang katotohanan, hindi po ito maaring tanggihan na kahit ng mga taong sagana sa salapi. Sa mundo pong ito, hindi po lahat ng bagay nabibili po ng salapi. Lalo na po yung buhay na walang hanggan, kahit pa po ang pinakamayaman sa mundong ito. O maging kanya na po ang buong mundo. Kailanman, hindi niya mabibili po ang buhay na walang hanggan. Pag-aralan pa po natin, kapatid na Bobby. Ayon po sa pagtuturo ng Biblia, ano pa ang mabigat na daranasin ng tao sa mundo pong ito? Ganito ang mababasa natin. Dito po sa Sifanias 1:14 hanggang 15 at itutuloy po natin sa 18. Ang kakilakilabot na araw na yon ng Panginoon ay malapit na
iyon ay mabilis na dumarating. Araw kung kailan ang malalakas na tao ay iiyak ng may kapaitan. Iyon ay araw kung kailan ang galit ng Panginoon ay bubuhos. Iyon ay araw ng labis na pangamba at matinding paghihirap. Araw ng malaking pagkawasak at kapanglawan. Araw ng kadiliman at kawalang pag-asa. Ng mga alapaap, karimlan. Ang inyong pilak at ginto ay mawawalan ng kabuluhan sa inyo sa araw na yon ng galit ng Panginoon, sapagkat ang buong lupain ay tutupukin ng apoy ng kanyang paninibugo. Wawakasan niya ng nakasisindak ang lahat ng mga tao sa daigdig. Mga kaibigan, ito po ang lalong mabigat na daranasin ng tao sa mundong ito. Darating po sa mundong ito ang kakilakilabot na araw ng Panginoon. Yan din ang tinatawag na araw ng pag-uukom, kapatid na Jerry. Opo. At ang sabi po ay mabilis iyon na dumarating. Ano po ang daranasin po ng tao sa araw na yan ng paghuhukom, kapatid na Bobby? Ang sabi ng Biblia, ang malalakas na tao ay iiyak ng may kapaitan, kapatid na Jerry. Bakit po mararanasan po ng tao yan? Sapagkat, kagaya po ng nabasa rin natin, iyon ay araw kung kailan ang galit ng Panginoon ay ibubuhos. Paano kung sabihin po ng tao na mayaman ako, marami akong salapi? Pwede bang yung salapi po ay makapagligtas sa tao sa araw po ng paghuhukom? Ay hindi rin makapagliligtas sa kanya, kapatid na Jerry, sapagkat ayon sa Biblia, binasa natin kanina, ang inyong pilak at ang ginto ay mawawalan ng kabuluhan sa inyo sa araw na yon ng galit ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat gaya ng nabasa natin kanina at napansin din po ng mga taga-subaybay, sa araw na yon, ng galit ng Panginoon, ang buong lupain ay tutupukin ng apoy ng kanyang paninibugo, wawakasan niya ng nakasisindak ang lahat ng mga tao sa daigdig. Kaya mga mahal na kaibigan, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa binasa natin kanina, anong magiging kapakinabangan kung makamit mo man ang buong mundo at mawala ang buhay na walang hanggan? Kaya yun ang puntahan po natin. Yung buhay na walang hanggan naman ang pag-usapan po natin. Paano po ba inilalarawan po ng banal na kasulatan ang buhay na walang hanggan? Ganito ang ating mababasa, mga mahal na kaibigan. Dito po sa Isaias 65:17 hanggang 19. Ito po ang pahayag. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako ay lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng mga naunang mga bagabag, kaguluhan at kirot ay mga bagay na lumipas na. Dapat nang kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gaya ng dalisay na kasiyahan. Ako ay magagalak sa Jerusalem. Masisiyahan sa aking bayan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na pagtitiis o paghihirap. Mga mahal na kaibigan, sana po napansin po ninyo lahat ng ito na binasa namin sa inyo. Ibang-iba po ang buhay na walang hanggan kung ihahambing po sa buhay ng tao dito sa mundong ito. Ang buhay na walang hanggan po ay naroon po sa bagong langit at bagong lupa o sa bayang banal. Wala po rito sa mundong ito. Doon sa buhay na walang hanggan, sa bayang banal ay wala na pong bagabag, wala na pong kaguluhan, wala na pong kirot, sapagkat doon po ang lahat ng bagay na nagdudulot ng bagabag at kirot lumipas na. Higit sa lahat, wala na pong kamatayan po doon. Kaya nga po ang tawag ay buhay na walang hanggan. Kaya nga po, mga mahal na kaibigan, kung meron pong pangunahing dapat matyak ang tao habang siya po ay nabubuhay, ay matyak po niya na makararating po siya doon sa bayang banal upang tamuhin po ang tunay na buhay o ang kaligtasan. Yun ang pag-usapan natin, kapatid na Bobby. Paano po ang pagpili sa buhay na walang hanggan? Ibig ba sabihin, sasabihin po ng tao na gusto ko yung buhay na walang hanggan. Makukuha ko yan. Akin yan. Ganun po ba yun? Ang magtuturo sa atin mismo, ang Panginoong Jesucristo, kapatid na Jerry, mga mahal na kaibigan, dito po natin mababasa ang pahayag niya
sa Juan 10:27 hanggang 28. Ang aking sariling mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at sila'y hindi kailanman malilipol. Walang sino man na makaaagaw sa kanila mula sa aking pag-iingat. Mga mahal na kaibigan, dito po sa pahayag ng ating Panginoong Hesukristo ay tinitiyak po niya kung sino po ang bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po niya, ang aking sariling mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. Ano po ang ipinangakong ipagkakaloob sa kanila? Dahil nakinig po sila sa ating Panginoon Kristo at hindi lang basta't nakinig, kapatid na Bobby. Ang sabi po, sumusunod po sila. Sumusunod. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, sila'y sumusunod sa akin, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sino kaya po yung mga taong yan na tiniyak na binibigyan ng buhay na walang hanggan at ano po yung utos ng Panginoong Kristo na sinunod po nila? Ang ating babasahin po ay ang nakasulat dito po sa Juan 7 at 9. Ganito po ang pahayag ng Biblia. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mga mahal na kaibigan, ito po ang utos ng Panginoong Hesukristo na sinunod ng kanyang mga tunay na tupa. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, dapat po pumasok sa kawan, kapatid na Ano Jerry. po ang tiniyak pagka ang tao, nasunod po yan, pumasok po ang tao sa kawan? Sabi niya, ang sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa mga kapatid, ang katumbas lang yan, mga mahal po naming kaibigan, pag sinabi pong maliligtas, magtatamo po ng buhay na walang hanggan. Alamin natin, kapatid na Bobby, kung alin po ba yung kawan na tinutukoy? Ganito rin ang pahayag ng banal na kasulatan. Biblia din po ang sasagot. Dito po sa Gawa 20:28, ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Mga mahal na kaibigan, ang kawan po na dapat napasukan o aniban ng tao ay ang iglesia ni Kristo. Maliwanag pong nakasulat sa Biblia. Kaya nang tayo ay umanib sa iglesia ni Opo. Kristo, kapatid na Jerry, ang katumbas po noon, pinili po namin ang ipinapipili ng Panginoong Diyos at ng mismong tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. Ito rin po ang nais naming ibahagi po sa inyo. Kaya namin na tinatalakay ang paksang ito, mga mahal na kaibigan, sapagkat nais po namin na makita ninyo ang katotohanan na kailangan po ng tao na umanib sa Iglesia ni Kristo upang magtamo po ng buhay na walang hanggan. Nais po namin na walang sino mang magkamali po ng pagpili o kung nagkamali man ng pagpili, ay magkaroon po ng pagkakataong ituwid ang kanyang naging pagkakamali sa pagpili ng relihiyong kanyang aaniban. Mga kaibigan, hindi po maiiwasan na habang tayo ay narito pa po sa mundo, ay asikasuhin natin ang mga pangangailangan po natin at wala pong masama na gawin natin yon. Subalit, ang higit po nating pagsikapan na gawin, magamit po natin yung mga bagay na pinaghihirapan natin dito sa mundong ito para sa pagtatamo po ng buhay na walang hanggan. Samantala ay panoorin po muna natin ang ating news feature. Narito po si kapatid na Nicole Makatangay. Thank you, Brother Jerry and Brother Bobby. In the previous episode, we brought you some of the activities of the brethren in the Church of Christ, particularly in Japan, Alaska, New Zealand, and South Britain. Now, let's watch the Care for Humanity event that was held in Canada. Downtown Calgary, a symbol of economic strength in Canada. But even here, the effects of inflation are hitting home.
with grocery prices climbing and wages struggling to keep pace. Rising costs in Calgary are affecting people from all walks of life. For immigrants like Musi, the challenges of starting over are steep. Life in Africa is it's difficult. That's why I came here. My clothes, my food right now. To be honest, it's not enough because when you're new here, it's hard to start as a newcomer. And with 1 in 5 residents in Calgary struggling with food insecurity, longtime residents like Gary and his wife Bang are not able to work, making the struggle greater for basic needs. I can't work, right? I have to look after them. There is a world of people like myself out here that are almost invisible to most people. There's a lot of people that I think just need a really good helping hand. We are called to not only see the suffering, but to act, to lift others up, and to extend the warmth of our community to all who are struggling. That helping hand came through an act of compassion at the Iglesia Ni Cristo Church of Christ, House of Worship in Calgary. In partnership with the Felix Y. Manalo Foundation, volunteers gave out care packages with groceries and set up clothing booths to support the local community. Yeah, I thought when I come here in Canada, all people are strangers. But when I see here you guys, they are very happy face. Yeah, I'm happy. I have some food. I know everything is inside God to help us. All of church in Canada, I will never see the gift like I received today, and me and my wife. I will never see. Brother Eduardo V. Manalo, I very, very much thank yourself. It will help in my daily life moving forward. As Calgary helped those in need, it was in other places in Alberta region that benefited from this timely assistance. Like in the city of Edmonton, that tells a similar story where residents from all walks of life are feeling the strain in making ends meet. What makes life hard for me is, of course, the cost of living is a little bit higher. Social assistance gets my rent paid, but it's not a lot to live off of. And considering the wages that I'm used to, I make less than 25% of what I usually make. In response to these ongoing hardships, the Care for Humanity Project reached Edmonton, held at the Church of Christ House of Worship in Wellington. Here, community members were welcomed with care packages containing essential food and supplies and access to free medical services, all aimed at lightening the load many have been carrying for far too long. I get two, one for my family, and I'm going to give another bag to a friend of mine. I'm very grateful and very appreciative because giving help to the people in need is really a great thing to do. But beyond the physical support, it was the unity of compassion that struck a strong chord. I learned quite a bit from the Care for Humanity that there are people who are also concerned about your other people's needs. It helped a lot, not only that as a material thing, but also emotionally, and also the togetherness, that you get together with different people and you hear their stories, and yeah, it helped them. 6 continents of the world. I really thought that the Church of Christ only exists in the Philippines, but watching that video tells me that it actually exists all around the world. I feel so great. Well, I'm not actually a member. In the face of rising costs, uncertain futures, and daily struggles across Canada, from Calgary to Edmonton and British Columbia, one thing remains constant: the power of compassion. Through the Care for Humanity Project, the Iglesia Ni Cristo Church of Christ continues to reach those most in need, not only offering aid, but restoring dignity, lifting spirits, and reminding communities that no one is truly alone. From Calgary, Canada, I'm Odelia Carr, Canada Care for Humanity Special Coverage.
The Church of Christ always strives to help others in times of need, regardless of race or nationality. I'm Sister Nicole Makatangay. Back to you, Brother Jerry and Brother Bobby. Salamat po, kapatid Nicole. Talagang napakasarap, kapatid Jerry, ang pakiramdam natin pagka tayo nakatulong sa ating kapwa. Opo, at hindi po kailanman nagiging hadlang po sa atin ang kahirapan pong nararanasan natin dito sa daigdig para tayo ay mag-extend ng ating tulong sa ating kapwa sapagkat mga mahal po naming kaibigan, ang pagtulong po sa kapwa at pag-ibig po sa kapwa, yan po ay utos ng ating Panginoon Diyos at tinutupad lamang po namin na mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Sa amin pong mga viewers, umaasa po kami na nakatulong po sa inyo ang episode na ito. Hangad din po namin, mga mahal po naming taga-subaybay na sa pamamagitan po ng episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo, ay lalo po ninyong nakilala ang Iglesia ni Cristo. At lagi po naming pinakahahangad na matupad po sa lahat ang napakadakilang layunin po ng ating Panginoon Diyos na ang lahat po ng mga tao ay mangaligtas at mga kaalam po ng katotohanan. Gaya po ng isinasaad sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inaanyayahan po muna namin kayo, samahan po ninyo kami sa gagawin po nating panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo, Ama. Amen. Pinupuri po namin ang napakabanal mo pong pangalan. Opo. Salamat po, hindi mo kami pinabayaan sa ginawa po naming pagtalakay. Amen. Lagi po naming ipinagmamakaawa po sa iyo. Loobin nawa na ang programang ito ng Iglesia ni Cristo makatulong po sa lalong ikalalagana po ng iyong mga katotohanan upang marami pa po ang taong makaunawa, magtamo po ng karapatan sa paglilingkod sa pamamagitan ng pag-anib po sa iyong banal na iglesia at higit sa lahat ay tamuhin ang pangako mo pong kaligtasan. Higit po sa amin, lagi mo pong ingatan ang pinakamamahal po naming tagapamahalang pangkalahatan. Gayon din po ang kabuuan ng iyong banal na iglesia. Magalang na hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.